Siguro, yun, number one siguro yung culture, tas yung language barrier. Siguro, kasi nakaka-drain talaga na parang, lunchtime na mag-English pa ako, Diyos ko naman. Pag sa Philippines, parang nasama pa ng loob mo kapag magpapaalam ka na, kailangan ko magpa-check up ganyan. Parang kailangan pa mag-isip ng mga reasons. Uso sa atin yung mag-work ka after office hours. Na parang stay ka ba doon, 7 o'clock na work ka. Dito hindi, na parang, kung gusto mo umuwi ka na. Tapos dito, kung tayo yes people, dito naman no people. Kung ayaw mong gawin, sasabihin mo talaga na ayaw mo. Alam mo, nagulat ako yung mga benefits dito. Sobrang layo ng benefits na pwede mo makuha sa Philippines. It's not as easy as you think na parang lilipad ka lang, tapos yun na yun. Ang daming adjustment sobra. Tapos nasistress na ako, no? Tapos parang naalala ko may conversation kami ni Ozzy, sinasabi niya sa akin, bakit ba ayaw mo umuwi ng Philippines? Kasi feel ko uuwi na ako noon eh. Tapos sabi niya sa akin, ano ka ba? Sabi niya, pag umuwi ka ng Philippines, hindi naman ibig sabihin nun parang loser ka or parang natalo ka, ganyan. Pull up a chair. Drinks forward. Let's talk. Di ba lagi mo napabanggit yung dream job mo yung sa Globe? Oo. Magiging gano'n ka ba happy? Kasi ngayon talagang happy ka sa work mo, di ba? Tapos do you think mas happy ka? Magiging happy ka pa rin sa Globe? Or does it have something to do na rin sa culture ng Philippines versus Spanish culture? May napansin ka? Feeling ko magiging happy ako. Pag Euro yung Hindi. Masaya ako dun sa Globe kasi nga dream job. Gusto ko talaga na telco. Tapos, nung time na yun, bago ako umalis, ang dami ng reorg nun. So, parang nag-iba na yung structure, ganyan. Happy pa rin naman ako, pero hindi na as happy as before. Pero doon sa, yun nga, sa sinabi mo sa culture, oo, sobrang laking factor. No? Iba kasi, yung difference. Oo, kasi kunyari, lunch. Hindi ako yung parang, ay, gusto ko mag-isa kasi na de-drain yung battery ko. Or baka kasi bata pa ako yung time na yun. Ano yun, 10 years ago na yun. Natanda ko na ngayon. Parang gusto ko yung lunch kasi nagkukwentuhan kayo ng office mates. Sa after work, umiinom kami or magdi-dinner kami, ganyan. Siguro, yun, number one siguro yung culture, tas yung language barrier. Siguro, kasi nakaka-drain talaga na parang lunchtime na mag-English pa ako, Diyos ko naman. So, yun. Pero at the same time, dito naman sa current ko, kahit may ganun, masaya ako. I mean, hindi ko sila lagi kasama mag-lunch kasi yun yung me time ko. Pero masaya ako pagkasama ko sila. Tapos yun yung sinabi ko sa kanya na parang, kahit tinatamad akong pumasok sa umaga kasi hindi naman ako morning person, nilulook forward kung makita yung mga office mates ko, magkukwentuhan kami. Yun. Pero yun nga, pagod talaga. Pero sa tingin mo ba, may nakukompare mo pa rin ba from time to time yung working in the Philippines versus working in Spain? Kasi di ba, nabanggit natin sa previous episode na pag sa Philippines, parang nasama pa ng loob mo kapag magpapaalam ka na, kailangan ko magpa-check up ganyan. Parang kailangan pa mag-isip ng mga reasons. Ano yung mga adjustments na experience mo dito sa Spain, working in Spain? Actually, yung adjustment dito parang mas siguro kahit sobrang daming ginagawa, mas light pa rin yung work. Yung work? Kasi parang kasi engineering yung team dati. So, from time to time, may mga, hindi from time to time. Actually, madalas yung parang stress ka sa work kasi ang daming nangyayari. Tapos, sobrang uso nung time na nasa Globe ako na parang multiple, hindi ka naman kasi bibigyan ng isang project lang. So, multiple projects yun, di ba? Tapos, uso sa atin yung mag-work ka after office hours. Na parang stay ka ba doon, 7 o'clock na work ka. Dito hindi, na parang kung gusto mo umuwi ka na. Dito frowned upon. Oo, na parang, ba't stay ka pa? Oo. Bakit parang pinapamukha mo masamang tao yung ibang umuwi on time? Oo, tapos parang dito, hindi ka kasi kailangan masyadong, hindi big deal dito yung magpapaalam ka na, uy, may check up ako, or uy, may ganito ako. Wala silang issue sa ganun. Tapos gusto talaga nila dito yung work-life balance. So, yun yung na-appreciate ko. Pero, gusto mo ba mag-work sa Philippines ulit? Hindi. Hindi. Hindi na. Actually, hindi ko na maisip. Kasi feeling ko ang gandang experience yung kaya nyong mabuhay. Ano yung favorite line natin yun eh? You work to live. Yun, you work to live. Na, bibigyan ko lang kayo ng sample na namin. Daming kwento. Hindi, kasi kunyari, okay, ito yung schedule ko ngayon na parang gigising ako na maaga. Ay, hindi pala, umaga. Hindi maaga. So, gigising ako umaga, mga 7:30, ganyan. So, nasa office ako mga 9:30, ganyan. Tapos, guys, 45 minutes yung biyahe ko. Proud kayo sa akin. Tapos,
Di mag-work ka the entire day, ganyan. Tapos parang uwi ka 6, 6:30, 7, whatever. Minsan nga gusto mo 5, umuwi kang 5, ganyan. Weh. Kung gusto mo, hindi ko gusto. Tapos, edi yun, uwi ka. Tapos kung kunyaring ako, gusto ko pa kunyari kitain, kunyari lang. Pero hindi kami nagkikita. Kung gusto nyo magkita kayo after work, pwede. Pero sa Philippines, hindi mo na magagawa yun. Kasi uuwi ka 7. Tapos magdadrive ka hanggang 9 kilometers, 9:30 na. So, tapos na. Wala Wala kang na nagawa. tayong magbing. Oo. Kakain ka pa lang nun. So, yun yung na-appreciate ko dito na kahit siguro mag-OT ka, hindi mo ramdam nga na mag-OT ka kasi nakaka-uwi ka pa rin sa bahay ng maaga-aga. 7:30, 8, ganyan. Unlike sa Philippines. Tapos yun, nagpa-public transport lang kasi so hindi ka naman nasistress sa biyahe kasi phone ka lang naman. Saka yung gastos, girl. Oo. Magkano lang yung public transport natin? Oh, unlimited yun. 1.5 lang, tapos Oo. internet. Natayin ko na masyado. Only only public transport. Public transport. Hindi ko to sponsor ng Globe. Hindi po. Ayun. Ay, yung sa mga co-workers naman, working with Spanish, and then versus Filipinos. Do you my think God. may mga overlaps? Kasi di ba parang, we got it from our mama. Wait. Spanish. Okay, general comment to and general observation. Yung Philippines kasi, or siguro, hindi ko sure kung Eastern thing or Filipinos yun, na tayo, ayaw natin na masyado ng mga arguments sa work. Tapos tayo, mas yes people tayo. Dito ang napansin ko, konting kibot, pinagdedebatehan, at Okay. pinag-aawayan, or lahat kailangan pag-uusapan, na parang, uy, pwede na natin ito hindi pag-usapan. Yung parang lagi, ang term ko lang, may pinaglalaban lagi yung mga tao. Tapos, sa atin kasi hindi masyado. Kasi sa atin, nyari, nag-meeting, ang bilis mo na, ito na yung desisyon. Kasi parang ayaw natin ng mga gano'n na paulit-ulit na nagdedebate. Para matapos na. Oo. Tapos dito, kung tayo yes people, dito naman no people. Kung ayaw mong gawin, sasabihin mo talaga na ayaw mo. Hindi ako yung mag-sugarcoat ko pa yung mga, ay kasi ganito, ganyan. Sila ha. So, Sabi parang- talaga nila outright, ayoko. Parang safe ka to say no. Oo. At ito ang comment sa mga Pilipinos. Filipinos. Or comment sa akin na parang masyado daw polite ang mga Filipinos talaga. Na parang kahit ayaw mo na, gagawin mo pa rin. So yun, feeling ko totoo na medyo sila dito, mareklamo. Mareklamo. And it's something na nahirapan ka rin siguro mag-adjust kasi Hindi kasi minsan parang unnecessary. Alam mo yun, na parang pag-uusapan pa ba talaga natin to? Pwede ba trabahuhin na lang natin? Ganun. parang tapusin, mas Oo. madali pang tapusin na lang kaysa pag-usapan. So yun. Tapos, I would say, siguro in general, parang may overlap na parang may mga taong masipag, may taong saks lang, may mga taong mahilig lang magsalita, may mga taong gawa ng gawa. Alam mo yun, ganun. Pero yun yung general observation ko, yung mahilig silang mag-complain, tsaka yun, no people. Hindi man no lahat pero kaya nilang express kung ayaw nila or hindi nila scope. Yun. So may safe environment lang din talaga to say no. Which is something na hindi natin pa-experience sa Philippines. Oo, yun nga. Kasi puro tayo. Siguro 99% sa atin. Oo, Kung meron ka mang expat, ilan lang? Isa, dalawa, gano'n. Filipino culture na rin kasi talaga pag mag-work. So, Tsaka napansin ko pa pala, sa Philippines, uso may hierarchy. Dito mas flat. Doon sa tatlong companies na nakampin yun. Napasukan ko, halos lahat flat. I mean, syempre meron pa rin levels, pero hindi siya katulad sa Philippines, sobrang layo mo dun sa CEO, gano'n. Dito parang halos, C-level na agad. oo, naalala ko sa Philippines, parang pagka nilagpasan mong kausapin yung team lead mo, dumiretso ka sa manager ng team lead, parang ang sama na Oo, ng loob nila. nababae pa sila. Totoo yan. Yun pa pala, Parang tama. gusto mo na may pagkwentuhan or Oo. parang you just want to run something sa kanila. Negative na kaagad. Oo, dito parang uso yun. Oo. Na parang, uy, okay lang na ito pa pala. Dito, kahit, nyari C-level or sino, VP, ganyan. Pwede mo siyang kontrahin. Di ba kontra eh? Like, i-challenge mo yung ideas niya or challenge mo yung decisions niya.
very open sila. Actually, dito nga nagugulat pa ako na, uy, grabe naman ito makipag-usap. Pero gano'n lang talaga sila. Unlike sa Philippines, lagi kang, or baka ako, may fear na parang, uy, baka feeling niya din disrespect ko siya, or ano. Actually, ganun. negative dito pag wala kang kinoment. Oo, totoo. Gusto nila din, yun nga. Kasi gusto nila may sasabihin ka talaga na, ito ang point ko. Parang pwede bang wala lang ako or wala lang ako Oo. opinion. Pero kailangan may opinion ka lagi. Oo, gusto nila dito yung marami kang sinasabi. Kaya feeling ko ito yung naging adjustment ko na parang from someone na hindi ko pwedeng i-generalize na ganito yung mga Filipinos ha. Pero ako kasi hindi ako yung super boka sa work. Hindi lang halata. Pero hindi ako yung mahilig mag-challenge, ganyan. Pero dito ko natutunan yung gano'n na, hindi, okay lang i-challenge mo yung ideas niya or kung bakit gano'n yung ginagawa niya, ganyan. Na hindi sila magte-take offense. Gano'n. Ayun. Mas may reward pa nga Oo. kapag ka ganun. Tsaka, actually, maganda siyang practice siguro or exercise. Kasi minsan naman, even kahit nasa Philippines ako, hindi naman 100% of the time agree ako dun sa nangyayari, di ba? Pero dati mas, kasi junior ako, so hindi ako sasalita. Dito kahit anong nangyari, pwede ka magsalita. Yun. Totoo. Pero let's talk about yung pera naman. Ha? Oh my God. Ma'am! Yung mga, alam mo, nagulat ako yung mga benefits dito. Sobrang layo ng benefits na pwede mo makuha sa Philippines. Na nagulat nga ako na meron palang mga transportation card. Tapos merong food allowance. Well, hindi siya food allowance talaga, pero tax-free, no? oo. Na card. Ano ba yung mga benefits na both sa private healthcare na similar sa Philippines? Dito kasi, uso na either 50% ng private health insurance sasagutin ng company or full amount sasagutin nila. Tapos yun nga yung sinasabi ni Karen na transpo at saka food allowance. So, may mga iba't ibang companies na nag-o-offer na. So, may Kobe, may Eden Red, ganyan-ganyan. So, ang nangyayari, kunyari, may salary ka for the entire year, di ba? So, taxable yun. Kapag kinonsume mo yung certain amount, kasi may maximum yun parang 220 sa food, tapos 110, 120 sa transpo naman. Hindi yun matatax. So, mas makakasave ka ng pera kasi hindi nila ibabawas yun sa'yo. Mas malayo yung net mo doon no? So, in effect, parang lalabas nga mas malaki yung net mo. Yun. Tapos uso yung free fruits, ewan ko, free coffee, ganyan. Parang lagi may ganon. Sa lahat ng malipat ako may ganon. Tapos free breakfast minsan. Parang once a week. Tapos free bananas. Free only bananas dun sa current company ko. Yun. Ano pa ba? Parang yun lang yung perks. Ewan ko. Discounts. Meron pa pala sa gym. Meron pa pala sa gym. Yun din. Kasi dito, yun nga, if hindi nyo alam or hindi kayo aware, sobrang active na lifestyle nila dito. Mahilig silang, magbundok. Ito, 10 kilometers. Hindi na. Wala na. 7 na lang. Wow. 7 na lang. Hindi, pero required sa work. Tapos yun, sobrang active nila. So, may mga ganun din silang benefits sa gym. Ano pa ba? Minsan within the building din, no? Oo, may mga access ka. Or mga discounts din. Discounts, ganyan. Yun. Dami ng benefits din. Yun lang, stocks. Oo, pati yung mga stocks din. Normal din yung stocks. Ayun. So overall, talagang parang hindi ka nababalik ng Philippines para mag-work pa. Siguro kung work remotely, tapos US salary or Euro salary. Kaya. Yun lang siguro yung reason kung bakit papayag ako na bumalik sa Philippines. Pero working in a Philippine company, parang hindi. Siguro siya, okay siya na na-experience natin. Pero parang ako, it's something na hindi ko na ma-imagine. Siguro para lumakas lang yung loob. Oo. Oo, yun. Para experience. lumakas lang. Oo. Kasi iba naman talaga yung competition kapag ka nag-work ka sa Philippines compare sa Europe. Oo, tapos parang culture shock yung sobrang, iisipin mo masyado silang aggressive. Pero wala, ganun lang talaga sila. So I think okay din na parang yung first job natin sa Philippines pa rin. Para more or less meron na tayong parang experience sa job. Or sa as a working force. Pero, ayun, may mga adjustments pa rin talaga. Na-experience na yung kung gaano kahirap. Oo. So parang ngayon, hindi ka na masyadong nagre-reklamo. Na parang, okay lang naman pala. Siguro yung mga nire-reklamo, may meeting ako ng 9. Ganun na lang. Ano mag-meeting ng 9? Bakit ang aga? Ganyan. Oo, totoo. Yun. Mga ganun. Pero overall, do you think you would recommend working abroad? Paano, for example, paano yung mga ayaw umalis sa Philippines talaga? Ako, ang sagot ko dyan, depende sa reason. Diba? So, kung kunyari, ang reason ko,
Kaya may anak ako, or may asawa, ganyan. Hindi ko kayang iwan yung family ko. Yun, pwedeng magstay ka sa Philippines. Pero kung dahil ayaw mo lang umalis sa Philippines, yun lang. Ewan ko, I think it's worth exploring or trying. Siguro, easier said than done. Kasi marami rin naman. Easier said than done. Matagal namin hindi nagamit yun eh. Pero syempre marami rin processing pang mangyayari, ganyan. Pero masarap siyang ma-experience. Tsaka, doon mo marirealize, ang dami mo palang kailangan matutunan sa work. Sa pag-work, hindi sa work. Sa pag-work. Ganon. Kasi parang feeling ko dati, naka-confine ako sa box nung nasa Philippines ako, na parang feeling ko, eto na yung mundo. Ganyan. Okay. Pero paglabas ko nung Philippines, parang, oh my God, ang laki-laki pa pala ng mundo. Ang dami pa pala mga tao. Ang dami pang culture. Ganyan. Iba't ibang culture. Tsaka iba't ibang klaseng tao. Ganyan. Kasi sa Philippines pa lang, parang, may mga adjustments ka na, pero iba na yung klase ng adjustment. Tsaka parang feeling ko mas tumatatag din yung loob mo kapag nag-abroad. Lumabas ka. Oo, mas nagiging independent ka, hindi ka na masyadong sheltered, ganyan. Yun. As someone who has been living in Spain for how many years? 7 years na. Almost 7. Ano sa tingin mo yung masasuggest mo na mga path na pwedeng gawin ng mga tao? Psychopath. Joke lang. Pag-relocate mo, ano? Anong path? Pag-relocate. Okay. Ngayon, uso yung digital nomad eh. Yung DNV. Tapos, siguro yun, kung may means, mag-DNV. Tapos, kasi parang feeling ko yung DNV cool siya eh. Na pwede ka palipat-lipat, ganyan. Or NLV. Oh, NLV kung meron May din. pera. Oo, may pera din. Pero, di ko sure kung marirecommend ko yung student visa. Kasi, pwede naman, pero parang feeling ko, kung ang goal mo talaga or end goal mo mag-work dito, ang hirap kasi parang walang guarantee eh, na, kunyari mag-aaral ako. Ako experience ko to, parang mag-aaral ako. After kung matapos yung courses or yung program, parang umabot ako sa point na feeling ko uwi na ako. As parang feeling ko, parang disheartening siya na, uwi na ako. Parang may hinahabol ka kasi na time. Oo, tapos parang ang sakit nun sa puso. Tapos parang, guys, mga naka 300 job applications ako. No joke yun Tapos nasistress na ako. Tapos parang naalala ko may conversation kami ni Ozzy, sinasabi niya sa akin, bakit ba ayaw mo umuwi ng Philippines? Kasi feeling ko uwi na ako nun eh. Tapos parang sabi ko, kasi gusto ko mag-stay dito, ganyan. Kasi nandito ka. Kasi dito ka eh. Oo, kasi yun din. Tapos sabi niya sa akin, ano ka ba? Sabi niya, pag umuwi ka ng Philippines, hindi naman ibig sabihin nun parang loser ka or parang natalo ka, ganyan. So sabi niya, gano'n lang talaga, hindi ka nakahanap ng ano. So, kung ang end goal talaga is mag-work, siguro mas isasuggest ko yung work visa diretso. Kasi at least yun, nasa Philippines ka pa, parang nasa comfort zone ka pa, alam mo na kung mag-move ka abroad or hindi. And coming that from your perspective, na may opportunity ka naman na lumipat sa dependent visa. Pero sobrang nahirapan ka pa rin kahit may, parang may backup ka for that one. Pero yun, syempre may mga pa rin naman, may mga success story. So, hindi ko naman pwedeng sabihin talaga na 100% di ka makakahanap, ganyan. Pero siguro mas mahirap. Tsaka kung kunyaring ako na parang hindi naman talaga ako dapat magma-masters, parang medyo napilitan-ish lang ako. Alam mo yun, parang may nilet go ka kasi na job eh. Masama sa loob din kahit paano. Oo, na parang iniwan ko yung job. Nung moment na yun nung time na yun na parang iniwan ko yung job ko, tapos ganito, mahirapan ako yun, may ganon. Or baka ego thing na lang yun. Pero still, kasi wala, syempre ako nag-student visa ako. Tapos, pag umuwi ako Philippines, ano ba yung guarantee ko na makakahanap ako ng gusto ko na naman na work? Tsaka magastos yung student visa, Oo, guys. yun, magastos yun pa yung isa kong point na, yun nga, kung gusto mo talaga ng work, maglalabas ka muna ng pera, ng maraming pera bago ka maghahanap ng trabaho. Syempre, hindi naman lahat gusto pang mag-aral ulit or gustong gumastos for that. I-risk mo. Yun nga, 'di ba? So, yun. Sa akin na naiglan talaga yung pag-ibig nung time. Kaya ganon. Pero kung ako yung tatanungin, hindi ko siya gagawin. Ako yun. So, parang magiging priority for you kung kaya ng NLV or digital nomad visa. Oo. Or kung pwede yung normal na work, kung may magsusponsor. Kasi may mga kilala rin naman ako na nasa Philippines sila, tapos nag-apply sila sa Europe. Tapos sinusponsoran sila. So, ako okay yun. Kasi at least alam mo na napupunta ka talaga doon. Totoo. Kasi yung parang, yung mga ideas kasi regarding sa student visa, yun yung
well, technically naman, yun yung fastest way to move Oo, abroad. okay din naman yun. Pero yun nga, walang guarantee. Oo. Talagang parang feeling ko ang hirap lang, mas challenging lang din to stay longer kesa yung work na alam mong may work ka na, tapos Oo. may sweldo ka pa. Siguro yung maganda yung student visa, kung na-ready mo na yung sarili mo or na mentally prepare mo na yung sarili mo na kung matapos ka sa student visa tapos wala ka mahanap, uuwi ka. Ako kasi hindi ako na-prepare sa gano'n eh. true. Kasi nga, may pinapag-ibig tayo dito. So, okay ako mag-stay. Gano'n. So, yung kung natanggap mo na yun, Okay lang. Yung Okay parang lang for siya. experience lang din Oo. talaga. Totoo. Mm-mm. Totoo. ikaw, kailan ka magkukwento ng ano mo? After the next episode. Abangan sa next episode. Yes! Ano yung mga preparations na gusto mong sabihin sa mga taong willing or gustong mag-relocate sa Spain? First, siguro mental preparation. Tsaka wallet prep. Hindi, mental. Uy, seryoso yung mental Mental preparation. Kasi, hindi siya parang, it's not as easy as you think na parang nilipad ka lang, tapos yun na yun. Ang daming adjustment, sobra. So, I think, palagi naman natin nababanggit yung language, ganyan, tapos cultural adjustment. Kasi, yun nga, minsan, adjustment pa rin for me yung parang masyadong forward or masyadong straight, masyadong aggressive yung mga tao. Hindi sila aggressive, pero ganun sila. Pero syempre sa atin, ibang-iba yung culture natin na parang mas hindi tayo expressive sa mga gusto natin sabihin, ganyan-ganyan. Tapos, yung sa wallet, hindi rin yung joke. Totoo rin yun. Kasi magastos Magastos mag-move. Feeling ko kahit hindi student visa, yung the mere fact lang mag-move ka, ang dami mong magiging gastos doon. Ganyan. Lalo na yung rent dito. Sobrang mahal. Tapos, ano pa ba? Yun, may mga bayarin na parang minsan mga unexpected or may mga like yung sa insurance, house insurance, ganyan, health insurance kung sakaling kailangan ka mag-cover. Yun, so siguro kailangan merong extra din sa money. Tapos, part din ng mental siguro yung siguro yung mental toughness at saka emotional toughness kasi ang layo ng Europe sa Pilipinas. So, hindi siya yung parang Singapore ka na, ay, gusto ko umuwi ng Philippines, uwi ako. Hindi. So, kailangan ready ka sa gano'n na makokontrol mo yung sarili mo na hindi, syempre may mga urge tayo na umuwi, ganyan. Pero, yun, kasi minsan magiging kalaban mo rin talaga yung sarili mo. Kahit sabihin mo may friends ka, ganyan. And kahit sabihin mo na sobrang laki ng Filipino community sa Spain or sa Barcelona, even in Barcelona. Na parang, wala akong kilala na hindi nilook forward umuwi. Ganon. Ngayon. Tapos, siguro yun din, kasama nung sa mental na sinabi ko kanina na cultural adjustment, yung yung masasanay ka, or parang i-ready mo yung sarili mo na mawawala ka talaga sa comfort zone. Na, everyday, ang dami pwede mangyari na parang, yun nga, sa language, kahit saan, gastos, sa mga tao around you, ganyan, sa work. Kasi, kahit sabihin mo naman nasa Philippines tayo, di ba, nothing is certain. So, lalo na pag nandito ka na, lalo na sa Spain na naka-tie up nga sa work yung visa. So, yun. Siguro tibay ng loob. Ang pinakamasasabi ko dyan. Isolating ba yung feeling when you first moved here? Or kahit hanggang ngayon? Hindi pa rin. Dati hindi, ngayon oo. Baliktad! Hindi naman. Parang, yung dati kasi nga, kahit nga wala nga akong friends dati, okay lang. Basta nandiyan ang aking love life. Oo. So yun, yung ngayon, hindi ko naman sasabihin siguro isolating. Siguro dahil pagod lang din ako sa work. Pero paano ba? Kasi kapag umuwi ng Philippines, parang bigla kang, lalo na kapag kakauwi lang, tapos kakauwi mo lang ng Philippines, tapos kakabalik mo lang dito. Tapos parang bigla mo mamimiss yung mga, family, friends, ganyan. Tapos parang bigla, dito na naman ako, ganyan. Kunyari kami, hindi naman kami lagi nagkikita na parang linggo-linggo, ganyan. So yun, minsan yung mga ganun na, hindi siya isolating, pero parang hindi talaga siya yung comfort zone. Ganon. Ako na to na lang gusto ko magstay dito, ha. So parang Philippines is still home, pero up to a certain extent. Ganon. Tsaka medyo din kasi,
Or baka, hindi nila kasalanan yan. Pero ako yung at fault doon. Yung sa language, nakakapagod kasi. Alam mo yung whole day nag-i-English ka, tapos minsan mag-Spanish ka pa. Well, hindi minsan, mag-Spanish ka pa. So parang minsan, kunyari nakauwi, mas gusto mo na makipag-usap sa nagtatagalog. Alam mo yun? Kasi nakakapagod rin talaga siya. Tsaka draining talaga, as in. So yun. Yun siguro yung masasabi ko. Pero what about making friends? Making friends? Madali lang. Kasi naririnig ko, yung mga Catalans daw, yung mga dito sa Catalunya, ganyan, mas sila exclusive. Pero never ko naman na-feel na ganun sila. Kasi parang sinasabi na mas open daw yung mga tao sa Madrid or sa South, ganyan. Hindi. Feeling ko mas kaibigan ko pa yung mga tao dito kaysa sa Madrid. Or, ang sinasabi ko kasi baka nga remote ako dati. So, wala naman talaga kaming way para maging friends, ganyan. Pero, I don't think mahirap makipag-friends sa mga tao dito. Yun nga, kailangan mo mag-exert ng effort sa language. Kasi lalo na dito, dalawa yung languages nila. Catalan and Spanish. Unlike kunyari nasa Madrid ka. So siguro yun yung important din na to take into consideration na kung mag-move, like kunyari sa Spain kung mag-move ka sa Barcelona, ready ka ba na parang dalawang languages yung inaaral mo? Kasi may mga mamimit ka ng mga tao dito na mas prefer nila yung Catalan or may mga tao naman na mas okay lang sila sa Spanish, ganyan. Tapos parang kahit sinasabi nilang international na yung Barcelona. I think majority pa rin ng mga tao dito mas gusto nila magsalita ng local language nila. So, yun, extra effort. Yun, kailangan mo mag-exert talaga ng time and effort sa pag-aral ng language. Pero pagdating sa adjustment between moving from the Philippines to Barcelona or to Spain, ano sa tingin mo yung mga kailangan nila i-prepare? Mag-aral na kayo sa instituto. Para sa language, no? Oo, hindi joke yun Pero totoo language yun. Talaga. Oo, language talaga. Siguro kung masolve mo yung language, okay ka na. And kasi parang 30% naman ng language na alam natin. Oo. Surprisingly, galing pala siya sa Spanish. So, parang mas mahirap siyang i-unlearn over than learning a new language. Pero totoo yung sa language. Kasi you just cannot expect na marunong sila mag-English kasi hindi naman yun yung common language nila And yun nga yung sinabi ni Mon na nasa Barcelona ka, which is part of the Catalonia. And yung Catalonia, siyempre may sarili silang language, which is Catalan. So, Spanish is just their second language. Kasi expect mo pa na mag-English sila. So, yun, malaking adjustment din siya na kailangan. Tsaka yun yung masasabi ko pa rin, yung wag mahina yung loob mo. Ganon. So, kung ready kang sa mga ganong bagay, go for it. I say deserve. Masarap naman siyang experience kasi. So, yun nga yung sinabi ni Karen na marami tayong words na galing sa Spanish, di ba? I think majority of my problems, problem ko na to masosolve siya kung sobrang fluent ako sa language. Like, yung mga admin, day-to-day. Ay, oh my God, ganyan. yung admin. Di ba? Oo. Sobrang stressful nun kapag may mga ganyan kang kailangan gawin. Kahit hindi mo siya everyday kailangan i-deal, pero the fact na you have to deal with it, grabe yung stress level. Alam ni Mon yan. Oo, totoo. Di ba? Na parang, kung alam natin yun, kung 100% sobrang fluent tayo, hindi tayo ganun siguro sa stress, pero hindi ganun ka-stressed. Di ba? Yun. Yun lang. So, Instituto Cervantes is the way. So that's it for today's episode. We hope na gustuhan niyo yung episode for today and sana na-inspire namin kayo to move abroad. So, hopefully, we'll see you here in Spain. Yes, and please don't forget to like, share, and subscribe sa Chica and Sangria! Bye!